Nakarating ang team ni Lian sa Spain. Nasa hotel na si Lian nakatayo sa harap ng malaking salamin. Pinagmamasdan ng pag-aagaw ng dilim at liwanag. Naalala niya na naman si Santino. Kumusta na kaya ito? Hindi man lang nito magawang tumawag o mag-text sa kanya. Sigurado siyang sa mga oras ni ito nakita na ni Santino ang mga messages at missed calls niya. Pero wala pa rin siyang natatanggap na reply. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Lian. Ma'am, agaw atensyang wika ni Mia. Hinarap naman ni Lian ang sekretary niya. Nakaredy na lahat ng mga gowns at naka-assign na rin sa mga model ang mga isusuot nila. Dagdag pa nito. Mabuti naman kung ganon. Nagpapahinga na bang iba mong mga kasama? Oo, nasa kwarto na silang lahat. Kumain na rin sila. Ikaw, kumain ka na ba? Tanong ni Mia. Umiling naman si Lian dahil wala siyang ganang kumain. Magpapadeliver ako ng pagkain natin dito. Kailangan mo kumain para mainom mong mga prenatal vitamins mo. Don't stress yourself, Miss Lian. Dagdag ni Mia. Napabuntong hininga si Lian saka siya tipid ng ngumiti. Tumango na lang siya kay Mia bilang sagot. Hindi niya dapat idamay ang baby niya sa kung anong problema niya ngayon. Makalipas ang ilang minuto, dumating ng mga pagkain pinadeliver ni Mia. Sabay na silang kumain dahil nasa isang kwarto lang naman sila, pero magkaiba ng bedroom. Alam ni Mia na may malalim na iniisip ang boss niya, pero hindi na siya nagtanong pa. Kailangan nilang mag-focus para sa runway show na magsisimula na bukas. Nang matapos kumain si Lian ay binigay naman ni Mia ang mga vitamins niya na iniinom niya naman. Pumasok na siya sa kwarto niya at nag-shower na saka nahiga sa kama. Bago natulog si Lian ay muli niyang tinignan ng phone niya pero lalo lang siyang nalungkot na makita niyang walang tawag. At text si Santino. Is he really mad at me? Hindi maiwasang hindi isipin ni Lian. Is he thinking that I cheated on him? Iniisip niya bang si Enzo ang ama ng batang dinadala ko? Dagdag pa niya. Ramdam na naman ni Lian ang tila kidlat na tumatama sa puso niya. Masyado palang masakit at mas masakit pa kaysa nang mahuli niya si Enzo na niloloko lang siya. Natulog si Lian na may lungkot sa puso niya. Hindi pala talaga panghabang buhay ang kasiyahan. Akala mo magiging maayos na ang lahat pero may panibagong problemang darating. Hindi mo alam kung problema ba na mas papatatagin kayo o problema para sirain ng tuluyan ng relasyon nyo. Kinabukasan, sinubukan ni Lian na ituon ang atensyon niya sa runway show. Mahalaga ito para sa kaniya dahil ito na ang simula para makilala ang mga designs niya. Kinakabahan na si Lian dahil anumang oras ay magsisimula ng runway fashion show. Miss Lian, is that you? Agaw atensyon ng isang babae. Nilingon naman ito ni Lian at nagulat pa siya nang makita niya na sa personal si Miss Sasha, ang isang sikat na designer at executive producer. Yes, I am. Nice to meet you, Miss Sasha. Natutuhang wika ni Lian sa kanilahadang kamay niya. Malugod naman yung tinanggap ni Miss Sasha. Nice to meet you too, Miss Lian. I really like your designs and let's see this today. If our guests like your designs, it's possible that the company will acquire designs and you. Good luck, Miss Lian. Nakangiting saad ni Miss Sasha na ikinangiti na lang din ni Lian. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Excited ba siya o kinakabahan? Anyway, have you met your model yet? Not yet, Miss Sasha. Sagot niya naman na ikinatango ni Miss Sasha. Tinignan ni Miss Sasha ang hawak niyang papel at hinanap ang pangalan na magiging model ng mga designs ni Lian. Miss Sasha, excuse me. Agaw atensyong sad naman ng isang babae. Napatingin doon si Lian at gulat na rumihistro sa mukha niya. Hindi siya sigurado kung tama bang hinala niya o baka kamukha lang ito na kaibigan niya. Napakaganda nito. Maputi, sexy, mahabang buhok na curly, lahat ng lalaki mahumaling sa kanya. Kung maputi na si Lian, mas maputi ito sa kanya. Oh, here you are. Miss Lian, this is Bianca Baker. Your model today. Pagpapakilala ni Miss Sasha kay Bianca. Napatingin sa isa't isang dalawa at parehong kinikilalang isa't isa. And Bianca, this is Miss Lian Lucero, the designer of the gowns you will be modeling today. Ani pa ni Miss Sasha. I leave you two alone for now because I still have a lot to take care of. Pagpapaalam ni Miss Sasha, saka ito nagmadaling umalis. Gumiti naman si Bianca. Lian Lucero? Ano yan na ikinatango ni Lian? Lian Lucero from Philippines. Ikaw ba talaga yan, Lian? Paninigurado ni Bianca na ikinangiti ni Lian habang nakangiti. Yeah, it's me. It's been a long time. Bigla ka nawala nung mga college na tayo but I'm so happy to meet you again. Natutuwang wika ni Lian.
Niyakap naman kaagad ni Bianca si Lian. I'm so happy to see you again, Lian. Kumalas naman sa pagkakayakap si Lian sa katinignan si Bianca. Mas lalo itong gumanda, dala pa rin ni Bianca ang inosente at malaanghel nitong mukha. Ang laki na ng pinagbago mo. Wala na akong balita tungkol sa'yo simula nang umalis ka nang walang paalam sa akin. Hindi ko alam na isa ka na palang sikat na model ngayon. Namamanghang saad ni Lian. Matamis namang ngumiti si Bianca saka ito nag-post at nagpa-cute sa harap ni Lian. Masaya akong natupad mo ng pangarap mong maging designer. I'm sorry if I left without saying goodbye. Biglaan lahat ng mga nangyari sa pamilya namin noon at dahil sa kagustuhan nila mommy nakalimutan ko na munang Pilipinas. Kinuha nila sa akin ang phone ko. Nung binigyan nila ako ng phone, sinubukan kong i-search ang pangalan mo. Pero inactive na yung FB mo. Pagpapaliwanag ni Bianca na ikinatango ni Lian. Magsisimula ng runway show in 5 minutes. Agaw atensyon saad ni Mia. Nagtanguan naman ng isa't isa si Bianca at Lian. Naka-makeup na si Bianca at isusuot na lang ang mga designs ni Lian. See you outside. Ani Lian na ikinatango ni Bianca. Don't worry, gagalingan ko pa para sa mga designs mo. Nakangiting wika ni Bianca. Inasikaso na si Bianca habang si Lian naman ay lumabas na ng backstage para makita niya mga designs niya. Naupo na siya sa pangalawang row ng mga upuan. May bakante sa tabi niya para kay Santino sana yon. Pero dahil wala itong bakante to, nagsimula ng runway at kinakabahan si Lian na sarap ang mga big guest nila. Sari-saring klaseng mga tao, celebrity, mayayamang tao, first lady at mga possible investor para sa mga magugustuhan nilang designs. Pinanood ni Lian ang lahat ng mga model at pansin niyang lahat ng mga gown na suot ng mga to ay magaganda rin. Kinakabahan na siya kung may isa man lang taong magugustuhan ng mga designs niya. May mga bigatin man lang bang bibili ng mga gowns niya. Pinanghihinaan siya ng loob dahil lahat din ng mga naimbitahan sa runway show ng mga designers ay magagaling din. Kung sa bagay, baguhan lang naman siya at ang mga kasabayan niya ay mga sikat na mga designers. This is your first time. May next year pa naman kung sakaling hindi ka mapili. You can do it. Pagpapalakas ni Lian sa sarili niya. Nang makita niya si Bianca nang lalabas ay napaayos siya ng upo. Napatingin si Lian sa mga katabi niya sa mga nasa harapan na nag-usap-usap tungkol kay Bianca. Namamangharing nakatingin si Lian kay Bianca. Hindi niya alam kung maganda ba talaga ang mga designs niya o nabigyan lang ni Bianca ng hustisya ang gown na suot nito. Muling humugot ng malalim na buntong hininga si Lian. Lahat ng mga designs niya ay nabigyan ni Bianca ng hustisya. Napangiti na lang siya. Kung ibang model bang nagsuot ng mga designs niya, mabibigyan din ba nila ng hustisyang mga to? Nagtagal ng ilang oras ang runway show. Napangiti si Lian na maging successful ang unang pagsali nila ng runway show. Matapos ni sa tamang oras sa mga designs niya at nagpagawa ang mga ito. Magaling na model din ang napunta sa kanya para i-present ang mga gowns niya. Panandalian niya nakalimutan ang tungkol sa kanila ni Santino dahil tagumpay ang isang runway fashion show nila. Bumalik na siya sa backstage at pinuntahan kaagad si Bianca. Hindi niya napigilang yakapin ito kaagad. You're so beautiful. Thank you so much, Bianca. Tuwang-tuwang saad ni Lian. Ngumiti at tumango naman si Bianca nang kumalas na si Lian sa pagyayakapan nila. Pangbawi ko na rin sa mga ginawa kong pag-iwan sa'yo noon. Alam ko naman na ako lang ang kaibigan mo pero iniwan pa kita nang wala man lang pasabi. Ang gaganda ng mga designs mo. Bakit ngayon lang tayo nagkita? Dati ka na bang sumasali sa mga ganitong event? Ito ang unang invitation na nakuha ko mula kay Miss Sasha. Namangha naman si Bianca at napaawang panglabi niya dahil sa gulat. Really? You really did your best, ha? I am so proud of you, girl. Ani pa ni Bianca na ikinangiti ni Lian. Naputol ang pag-uusap nila nang tinawag na si Bianca ng manager niya. Happy to see you, Lian, but I need to go now. Good luck sa journey mo as a designer. Sana masuot ko ulit ang mga gowns mo in the future. See you again next time. Tumango na lang si Lian. Inayos na rin nila ang mga ginamit nila. Tsaka sila bumalik sa hotel. Hindi maalis ang ngiti sa labi ni Lian. Hindi niya akalain na makikita niya makalipas ang maraming taon ang kaibigan niya si Bianca. Nag-celebrate sila sa loob ng hotel room ni Lian dahil sa matagumpay na unang pagsali nila sa runway show. Nag-inuman ng ladies drink ang mga kasama ni Lian habang siya ay juice at tubig lang ang iniinom.
Masaya silang nagkwekwentuhan hanggang sa abutin sila ng madaling araw. Nauna na nagpahinga si Lian, hinayaan niya na lang sa living room ang mga kasama niya na magkasiyahan dahil living room niyang mas malawak kaysa sa living room ng mga ito. Kinabukasan naglakad-lakad ng si Lian sa lobby ng hotel. Bukas pang balik nila sa Pilipinas dahil gusto nilang magpahinga na muna bago umuwi. Papunta sana si Lian sa hardin ng hotel na makita niya si Bianca. Tatawagin niya na sana to pero nakita niya may kasama pala tong lalaki. Napakunot ang noon ni Lian na makilala niya lalaking kasama ni Bianca. Santino? Mahina niyang usal. Nagtataka siya kung magkakilala ba si Bianca at Santino. Gusto niya sanang lapitan ng mga ito pero alam niyang magkausap silang dalawa. Mapait na ngumiti si Lian. Hindi ba nagpunta si Santino dito para sa kanya? Anong relasyon ni Santino at Bianca? Tatalikod na sana si Lian nang tawagin siya ni Bianca. Gusto niyang umiwas. Gusto niya magbingi-bingihan na lang pero hinabol pa siya ni Bianca. Hey! Ani ni Lian sa kahinarap si Bianca. Kita niya sa gilid ng mga mata niya na papalapit na si Santino sa kanila kaya nataranta siya at biglang kinabahan. I'm sorry Bianca, but I have to go now. May kailangan pa pala akong gawin. Pagpapaalam niya saka siya nagmamadaling umalis. Napanguso naman si Bianca, sinundan niya na lang ng tingin si Lian. Do you know her? Tanong ni Santino kay Bianca. Siguradong hindi nagkakamali si Santino kung sino nakita niya. Alam niyang asawa niya to. Yes, she's my longtime friend na ngayon ko lang ulit kami nakita. Can't you believe that? Sabay kaming nangarap, pangarap niya maging designer at pangarap ko rin maging model. Nagkita kami kagabi at nagkataon na siyang designer ng mga imomodel kong mga gown. Ang galing kumilos ng tadhana, no? Masayang saad ni Bianca. Nakatingin naman si Santino kung saan tumakbo si Lian. Thank you for coming here, Santino. Akala ko hindi mo mapapansin ang sinend kong invitation sa'yo. Mahal mo pa rin talaga ako, dagdag pa ni Bianca. Kunot noon naman siyang tinignan ni Santino. I didn't come here for you. I came here for my wife. Walang paligoy-ligoy na saad ni Santino sa kainiwan si Bianca. Santino! Tawag ni Bianca, sa kanya ito hinabol at humarang sa daraanan ni Santino. Hindi ka pa ba tapos na saktan ako? Inaamin ko naman yung pagkakamali ko pero hindi pa ba sapat ang mga paliwanag ko sa'yo? Kung hindi mo binasa mga email at message ko sa'yo, hayaan mo magpaliwanag ako sa'yo ngayon. Alam kong hindi ka magpapakasal ka agad, saad ni Bianca. Baka sa mukha niyang nasasaktan na siya, inaamin niya namang kasalanan niya. Kung bakit nasirang relasyon nila ni Santino pero willing naman siyang gawin ang lahat para lang bumalik ito sa kanya. At sa tingin mo, ikaw ang magiging dahilan para hindi ako magpakasal? Can't you see this? Tinaas ni Santinong kamay niya at nakita ni Bianca na wedding ring na suot nito. Umiling naman ito, ayaw pa ring maniwala. Alam kong binili mo lang yan para maniwala kung kasal ka na nga. Napapailing na lang si Santino. Ano pa bang kailangan niyang gawin para maniwala na si Bianca sa kanya? Matagal na siyang naka-move on dito. I'm already married, Bianca. Paniwalaan mo man yun o hindi, it doesn't matter anymore. Nanditong asawa ko at siyang dahilan kung bakit ako nandito. Tinalikuran na ni Santino si Bianca at hinanap na si Lian. Hindi alam ni Lian kung nasan siya dahil lakad lang siya ng lakad para makatakas kay Santino. Nang makaramdam na siya ng pagod ay naupo na muna siya sa isang bench sa ilalim ng puno. Nagpahinga na muna siya dahil mabilis na siyang napagod. Natatakot siyang baka duguin na naman siya. Wala pa naman siyang kasama. Nagpahinga siya doon ng ilang minuto hanggang sa makaramdam siya ng gutom. Akma na sana siyang tatayo at maghahanap ng coffee shop o restaurant nang biglang humarang sa harap niya si Santino. Inangat ni Lian ang paningin niya at napalunok na lang siya nang makumpirma niyang si Santino ngayon na sa harapan niya. Iniwas ni Lian ang paningin niya. Hindi niya inaasahan na makikita dito si Santino. Alam kong nakita mo na ako kanina, hindi ba? Seryosong tanong ni Santino sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Nakita kita saan? Naglalakad-lakad lang ako kanina pa. Pagdadahilan niya, naupo si Santino sa tabi ni Lian sa kanya hinawakan sa kamay si Lian para iharap ito sa kanya. Tahimik lang naman si Lian at hindi magawang titigan si Santino. I came here for you. I'm sorry if I'm late. Hindi ko nakita kaagad ang invitation na iniwan mo sa kwarto natin. Bakit hindi mo na lang sinabi sa akin para nalaman ko kaagad? Pwede mo rin akong tawagan or i-text. I'm really sorry.
Humabol na lang ako kahit na alam kong tapos na. Ayoko naman na hintayin pa kitang makauwi. Kunot noong tinignan ni Lian si Santino dahil sa pagtataka. Tinext kita at tinawagan ng ilang beses. Hindi mo ba na-receive ang mga yon? Ilang beses mo pang pinatay ang mga tawag ko, kaya akala ko ayaw mo ko makausap. Si Santino naman ang nagtaka at nagsalubong ang mga kilay. Alam niyang may message si Lian sa kanya noon pero hindi niya na yun nabasa kaagad dahil may tumawag sa kanya. Nang tignan niya na sana ulit, wala na ito kaya naisip niyang baka na maligmata lang siya. Tinawagan mo ko? Nakakapagtaka naman na tinawagan mo ko pero wala ko nakitang missed calls at mga text mo. Kinuha ni Santino ang phone niya sa bulsa ng pants niya at pinakita kay Lian na wala siya natanggap na missed calls at mga message. Natahimik naman si Lian, kinuha niya rin ang phone niya at pinakita mga message at tawag niya at hindi nagsisinungaling si Lian. Napahilo si Santino sa noo niya. Sino nag-delete ng mga missed calls at message ni Lian sa phone niya? I'm sorry, kung alam ko namang tumawag ka, tatawag din ako kaagad. Hindi ko alam kung sino nangialam sa phone ko. Love, please believe me. Malambing na saad ni Santino na wala naman doon ang iniisip ni Lian. Tanggap na ba siya ni Santino? Tanggap na ba ni Santino ang pagbubuntis niya? Are they okay now? Galit ka pa rin ba sa akin? Mahinang tanong ni Lian. Tinitigan naman siya ni Santino. I'm not mad at you. Tipid na sagot ni Santino. Alam kong iniisip mong baka niloko kita o baka may nangyari sa amin ni Enzo bago may nangyari sa atin kaya nabuntis ako bago pa may mangyari sa atin. Aniya, napasuklay si Santino sa buhok niya gamit ang mga daliri niya. Hindi ako galit, love. Iniisip ko lang kung ano bang dapat kong gawin. Let's talk about that, baby, next time, can we? Hindi naman sumagot si Lian. Tumayo na si Santino para sana maghanap sila kung saan sila pwedeng kumain pero nanatili si Lian sa kinaupuan niya. Naririnig ko ng ingay ng tiyan ko. Kumain na muna tayo. Ani ni Santino. Iniisip mo ba na may nangyari sa amin ni Enzo? Iniisip mo ba si Enzo ama ng batang dinadala ko? Diretsong tanong ni Lian. Pakiramdam niya hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nalalaman ang iniisip ni Santino. Napatiti si Santino kay Lian. Bahagyang yumuko si Santino para magpantay ang paningin nila ni Lian. Hindi. Sagot niya kaagad. Hinaplos ni Santino ang pisngi ni Lian. Hindi yun ang iniisip ko dahil alam ko kung may dumaan na sa yung iba bago ako. Gusto mong malaman kung anong iniisip ko? Iniisip ko kung anong kababalaghan ang nangyari sa'yo para mabuntis ka ng walang dumadaang lalaki. Did I stress you out these past few days? I'm sorry. I'm really sorry. Naguguluhan lang ako. Sad niya. Sumaya naman ang puso ni Lian sa narinig. Akala niya pinag-isipan na siya ni Santino ng iba. Pwede bang pag-usapan na lang natin to sa susunod? Wika pa ni Santino. Gusto sanang sabihin ni Lian kung anong totoong dahilan kung bakit siya nabuntis pero mukhang ayaw pang malaman ni Santino kaya wala siyang nagawa kundi ang tumango na lang. Naghintay lang naman si Santino na magandang tiyempo para sabihin kay Lian ang plano niya sa batang dinadala nito. Umalis na silang dalawa at naghanap ng mapagkakainan nila na walang mga iniisip ni Lian ang mga gumugulo sa isip niya. Nakangiti siyang nakatitig kay Santino. Masaya siyang malamang naniniwala sa kanya si Santino na walang ibang dumaang lalaki sa kanya maliban dito. Orderin mo lahat ng gusto mong kainin, huwag mong gutumin ang sarili mo. Wika ni Santino na masaya namang kinatango ni Lian. Masayang kumain si Lian. Nalalasahan niyang mga kinakain niya dahil itong mga nakalipas na mga araw, pakiramdam niya'y walang lasa mga pagkain inunguya niya. Nang matapos silang kumain ay bumalik sila sa hotel. Paglabas nila ng elevator ay nagtungo na sila sa kwarto ni Lian. Nakita naman ni Bianca si Santino at pansin niyang babaeng kasama nito. Susundan pa sana niyang mga to nang tawagin siya ng manager niya. We need to leave now. May schedule ka bukas para sa endorser mo sa isang sikat na makeup brand. Hindi tayo pwedeng malate. Aalis na rin ang nabukong flight kaya hindi ka na pwedeng umalis. Istriktong wika ng manager ni Bianca. Inis na sumama si Bianca sa manager niya. Minsan pa niyang tinignan kung saan pumasok si Santino at ang kasama nitong babae pero wala siyang magawa para sundan ng mga to at makitang babaeng kasama ni Santino. Nakauwi na ng Pilipinas si Lian at Santino. Bumalik ulit sila sa dating relasyon nila pero hindi pa rin maiwasang hindi isipin ni Lian kung ano talagang tumatakbo sa isip ni Santino. Hindi malinaw sa kanya kung tanggap na ba ni Santino ang baby niya, pero sigurado nga pa na hindi na itong tamang oras para pag-usapan nilang tungkol doon. Pinagpahinga na ni Santino si Lian sa kwarto habang siya'y bumaba muna para manguha ng tubig dahil
Mabilis nang mauhaw si Lian dahil sa pagbubuntis nito. Nangunguha pa lang siya ng tubig na may biglang sumapok sa ulo niya na ikinadaing niya sa kanya tinignan ng ate niya. Ano bang problema mo? Nakakarami ka na sa akin ah. Hindi pa man natatapos ang pagrereklamo ni Santino nang sampalin naman siya ng ate niya. Ako pa din ang mas matanda sa ating dalawa, kaya wala kang pakialam kung gawin kong lahat ng gusto ko sa'yo. Anong ibig sabihin nito ha? Pinakita ni Paloma ang picture na nasa phone niya. Picture yun ni Santino at ni Bianca na magkasama. Napapahilamos na lang si Santino sa mukha niya. Pinasusundan mo ba ako? Naiinis na wika ni Santino. Pinasusundan man kita o hindi, wala kang karapatan na lokohin ang asawa mo. Gago ka? Nang gagalaiting saad ni Paloma, humugot ng malalim na buntong hininga si Santino. Napapansin niya palagi na lang siyang sinasaktan ng ate niya, gayong nasa loob ng pamamahay niyang ate niya. Wala akong ginagawa, hindi ko niloloko ang asawa ko. Pagpapaliwanag niya pero dahil may picture sila ni Bianca, hindi naniniwala sa kanyang ate niya. Fine. Nagkita kami ni Bianca dyan pero hindi siyang pinunta ko sa Spain. Invited si Lian na sumali sa runway show bilang designer at nagkataong si Bianca ang model niya. Hindi ko alam ang tungkol doon. Nagkita lang kami ni Bianca habang hinahanap kong asawa ko. Hindi ko niloloko si Lian at sinabi ko na rin kay Bianca that I'm already married. Pinakita ko pa nga sa kanyang singsing ko. Itinaas pa ni Santino ang kamay niya kung saan nakasuot ang wedding ring niya. Napataas ng kilay si Paloma. Nagdadalawang isip akong paniniwalaan niya bang kapatid niya. Kung ayaw mo maniwala sa akin, you can ask my wife instead. Pagtatanggol pa niya sa sarili niya. Kumalma naman si Paloma. Siguraduhin mo lang dahil kung hindi, ipinakita ni Paloma ang nakakuyom niyang kamao. Matitikman mo to. Pagbabanta pa niya saka siya umalis. Napapailing na lang si Santino sa kahinaplos ang pisngi niyang sinampal ng ate niya. Hindi niya lolokohin ang asawa niya dahil ito ang gusto ng ate niya, kundi dahil mahal niyang asawa niya. Kinabukasan, sabay-sabay silang kumain. Kasabay na rin nilang lola ni Lian na nakamasid lang sa mag-asawa. Okay na ba kayong dalawa? Pansin kong parang iniiwasan yung isa't isa nitong nakaraang linggo. Pangbabasag ni Elsie sa katahimikan nilang lahat. We're fine, Lola. Busy lang kaming dalawa kaya nagkataon na hindi kami sabay umalis at umuwi. Pasensya na po kung nag-aalala po kayo, sagot ni Santino. Tinignan naman ni Elsie ang apo niya. Lingunin man o hindi ni Lian ang lola niya. Nakikita pa rin niyang gilid ng mga mata niya na nakatingin to sa kanya. He's right, Lola. Nasabi ko naman sa'yo na invite ako sa isang runway fashion show sa Spain, hindi ba? Naging busy ako para tapusin ko mga designs ko. Ani ni Lian. Kamusta nga pala ang runway show? Kamusta mga designs mo? Tanong ni Elsie. Bakas naman ang lungkot sa mga mata ni Lian. Hindi yata ako napili, Lola. Marami ako nakasabayang mga batikan na. Mga kilalang designer. Hanggang ngayon wala akong natatanggap na tawag kung may bumili ba ng mga gowns o kung may company na gustong mag-invest sa akin. May lungkot niyang saad. That's fine, Iha. Kasama yun sa pag-abot mo sa pangarap. Hindi lang naman isang beses nagkakaroon ng runway show. Pagpapalakas ni Elsie sa loob ng apo niya, bahagya lang namang ngumiti si Lian. Hindi ko alam, Lola, kung makakatanggap ba ako ulit ng invitation. Hey, don't lose hope. Wika naman ni Paloma. I'm sure next time marami nang kukuha ng mga designs mo. Kung hindi mo man nakuha ngayon, dapat mas mag-inspiration mo yan. Ipagpatuloy ang pangarap mo. Hindi naman palaging talo ka. Pagpapalakas din ni Paloma sa loob ni Lian. Ngumiti na lang si Lian sa kanila. Masaya siyang napapalibutan na siya ngayon ng mga taong totoong sumusuporta sa kanya. Hindi man marami basta lahat sila totoo sa kanya. Nang maihatid ni Santino si Lian, dumiretso siya sa office niya at sumunod naman sa kanya si Justin. Successful ang insemination pero sa ibang babae nila na ibigay ang sperm cell mo. Ayaw mo ba talagang malaman kung sinong babaeng aksidente nilang nabigyan ng sperm mo? Buntis daw ang babaeng yan ngayon. Ang problema nila Doc Gestoni ay ayaw nang malaman ng babae kung sino ama ng batang dinadala niya. Saad ni Justin, naupo naman muna si Santino sa swivel chair niya saka seryosong tinignan si Justin. Do I need to find her? Aniya, hindi naman nakasagot si Justin dahil kung ano man ang desisyon ng boss niya, hindi na siya mangingialam. Ikaw ang magdedesisyon nun. Pag-isipan mo munang mabuti. Mas maganda rin kung sasabihin mo kay Lian ng tungkol dito. I can't. Sagot ni Santino. Bakit naman hindi?
Oo, alam kong asawa mo siya, pero hindi ba't karapatan niyang malaman ng tungkol dito kung may balak kang kunin ng anak mo? I'm sure maintindihan niya naman dahil na plano mo ng tungkol sa surrogacy bago pa man kayo magkaroon ng romantic relationship. She's pregnant. Hindi ko siya kayang bigyan ng stress sa ngayon. Sagot niya na ikinahinto ni Justin. Ito bang dahilan kung bakit ayaw mo nang hanapin ng babaeng dinadala rin ng anak mo? Hindi kita pakikialamanan sa magiging desisyon mo, pero sigurado ka bang hindi mo pagsisisihan na hindi mo hinanap ang isa mo pang anak? Wika pa ni Justin. Hindi naman nakasagot si Santino dahil naguguluhan pa siya. Hindi niya alam kung ano bang uunahin niya sabihin kay Lian. Uunahin niya bang sabihin ang tungkol sa surrogacy o uunahin niyang sabihin ang plano niya sa batang dinadala nito? Gustong ipalaglag ni Santino ang pinagbubuntis ni Lian at gagawa na lang sila ng anak talaga nilang dalawa. Paano kung ayaw pumayag ni Lian na ipalaglag ang baby niya? Paano kung hindi rin tanggap ni Lian ang anak ni Santino sa ibang babae? Kung tatanggapin ba nilang anak nila sa iba, magiging maayos bang pamilya nila? Paano kung mag-aaway silang dalawa dahil sa mga anak nila? Hindi na alam ni Santino kung ano nga bang dapat niyang gawin. Kung papayag naman si Lian na ipalaglag ang anak niya at bubuo na lang sila ulit ay handa namang kalimutan ni Santino ang anak niya sa surrogacy. Magiging malinis ba ang konsensya niya? Gayong alam niyang may anak siya sa iba.